Kaya hindi mo alam ang aking nararamdaman. Dahil hindi siya ang iyong ama! Tapusin o kayo. Gon! Gon! Ang mga batang to. Nagkandaloko-loko na. Hindi pwede magkaroon ng agam-agam ang kanilang pagkakaibigan. Si Gon talaga, pinapairal niya na naman ang kanyang emosyon na siyang kanyang kahinaan. Ganun pa man, alam ko na ngayon kung bakit bigla na lang gumagaling ang durog ng mga buto ng Brion. Hindi lang pala ito basta pananggalang, may taglay din itong instant healer. Pinapagaling nito agad anumang klaseng pinsala, maliban na lang sa naputol na parte ng iyong katawan. Katulad na lang sa nangyari dito sa aking alaga. Natunaw ang ulo, agad naman itong gumaling. Hindi nga lang na ibalik ang natunaw na parte. Hindi naman pwedeng ganito, napakasaklap naman ito para sa akin. Ganun pa man, ay tatanong ko muna sa isa sa mga kinagigiliwan ko kung okay lang ba ang ganito. God of Time, stop! Batubat! Ang portal na to ay nagagamit ko lang sa tuwing pinapatigil ko ang oras. Madalas ko tong gamitin sa tuwing may gusto akong puntahang nilalang, lalong-lalo na sa mga taong kinagigiliwan ko. Okay lang kaya na magpakita ako sa kanya ng ganito? Nakakahiya, putol lang aking pagkalalaki. Kung sa bagay, nagpunta ako dito para itanong sa kanya kung okay lang ba ang ganito. Bago yon, kailangan ko muna makasiguro na siya lang ang makakakita sa akin. Nakakahiya naman kung may ibang makakita sa akin na walang damit at putol pa ang aking alaga. Kaya naman, siya lang ang palalayain natin sa pagtigil ng oras. Ha? Ang presensya niya. Nakakahiya, pero bahala na. Hoy Jing, lumabas ka na dyan. Alam kong ikaw yan. Nararamdaman ko ang presensya mo. Ibang klase talaga ang babaeng ito. Napakatalas ng pandama. Eto na, mahal. Ano ba yan, Jing? Ha? Ano naman ang nangyari dyan? Jing, bakit naman naputol yan? Ha? May patakip-takip ka pang nalalaman. Eh nakatingin ka rin naman. Kahit kailan talaga, Jing, sira yung tuktok mo. Siguro nahuli kayo ng asawa ng babae mo. Kaya pinutol yan. Kung tama ang hinala ko sa'yo, Jing, ay buti nga sa'yo. Mas mabuti pang umalis ka na, Jing, habang may natira pa dyan sa putol mo. Sobra ka naman sa akin. Sa totoo niyan, may nakalaban na akong napakalakas na nilalang. Talaga lang, ha? Oo, napakalakas niyan talaga. Mas malakas pa kay Tanda? Sobrang lakas kumpara sa kanya.
Kaya nangyari sa akin ang ganito. Kaya nga pala ako nandito para ipaalam sa'yo kung okay lang ba ang ganito. Bakit mahal? May problema ba? Dapat siguro, Jing, ay umalis ka na. Pumunta ka sa Dark Continent, sa lugar kung saan naroon ang mga ay. At hilingin mo na ibalik ang isang ito. Di ko nga pala nasabi sa kanya na doon nangyari ang labanan at hindi pa tapos ang aming laban. Mas maigi na rin hindi niya malaman para hindi siya magpasya na sumama pa para makita ang malakas na kalaban. Dahil siya ang tipong babae na sa tuwing nakapagpasya na ay hindi mo na mababago pa. At pag nangyari yon, siguradong magtataka ang aking mga kasama. At siguradong makikita niya si Gon. Jing, narinig mo ba ang sinasabi ko? Ayon sa sinabi mo, hindi okay sa'yo ang ganito lang. Naputol ang aking alaga. Alam ko namang matagal nang sira ang tuktok mo, Jing. Pero bakit mo naman hinayaang masira pati ang tuktok ng alaga mo? At sino ba namang matinong babae ang papayag na walang ulo ang kanilang kinagigiliwan, ha? Jing, kaya naman ay maghanda ka at pumayo ka na. Paano naman kung ganito pa rin sa pagbalik ko? Buhuin mo yan. Wala akong magagawa. Kailangan kong ibalik ang oras bago siya nakalapit sa akin. Kung nagkataon, mawawalan pa ako ng kaligayahan sa brayo na to. God of Time, activate! Heto na ako, Mortal! Anong nangyayari? Nakikipaglaban si Jing. Sobrang kakaiba ang pakiramdam ko. Nananaginip ba ako kanina? Kung ano-ano na ang aking nakikita. Hindi kaya pala tandaan ito na malapit na ang aming katapusan. Mag-ingat ka, Jing. Tapos ka na! Mortal! Na naman! Sumpain ka! Mortal! Grabe, sobrang lakas pala ng kapangyarihan na yun. Hindi pwedeng isa walang bahala ang ganong klaseng kapangyarihan. Grabe, napakalakas. Para naman nuclear ang isa nito. Master Jing. Jing.
Talagang napakabilis ng Brian na yon dahil nagawa niya pa rin gamitin ang kanyang pananggalang bago pa sumabog ang kanyang kapangyarihan. Napakalakas ng pagsabog na yon. Pero kahit ganun pa kalakas, alam ko at sigurado ako na wala siyang pinsalang natamo sa malakas na pagsabog na yon dahil nagamit niya kaagad ang kanyang pananggalang na may kakayahang magpagaling ng kahit anong klaseng pinsala. Kaya naman mahihirapan akong tapusin siya hanggat kaya niyang gamitin ang kanyang pananggalang. Mortal! Hindi ko na talaga maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit iba ang nagiging resulta sa aking mga atake? Bakit ganito? Ano ba ang ginawa ng mortal na yun? Ang alam ko ay tinamaan ko na siya. Bakit ako ay nandito ngayon? Mortal! Sinasabi ko na nga ba, baliwala ang malakas na pagsabog na yon. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga matukoy kung paano nangyari ang lahat ng ito. Isa na lang para kainin na kita, mortal ka. Para malaman ko ang sekreto mo. Bago yun, tikman mo muna ang isang ito. Subukan mo ulit ito, mortal. Ha! Maswerte ka, mortal, dahil ikaw ang pinakaunang makakatikim sa pinakamalakas na on. Subukan natin kung hanggang saan na makakaya ng mga kamay na yan.